pinangangambahang Huwag naman po sana, Lord. gera, Hoy! tumitinding gera sa Middle East Aha. na baka mauwi sa Third World War, ikatlong digmaan. Lord! Hindi naman, hindi pa Ilayo tayo, niyo po kami hindi pa sa tayo- ganyang gulo. Hindi ba tayo ready? May Diyos ko po. no. May Second World War, ang dami namatay. Lalo na ngayon dahil hindi na mga bomba-bomba, kundi mga missile. Missile lang ngayon. Isang Ibang klase. pindot lang. Or baka maguho na mundo, yung Naku. nuclear. Oo. Pag nagpakawala ang Russia, nagpakawala ang China, America, European Union, Oo. Lord help us. Masasabi mo na lang, have mercy, Lord. Chemical warfare, mga gasos. Pero for now, ang epekto nito ay katakot-takot na epekto. Nasa linya po si Professor Astro del Castillo. Isa po siyang renowned economist. Magandang umaga, Professor del Castillo. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa Punto Asentado Reload. Good morning, Prof. Magandang umaga po, Kong Erwin. Magandang umaga, Aljo. Magandang umaga Morning. rin po sa ating mga kababayan. Sir, ano ho ang nakikita ninyo or posibleng mangyari kung tumindi pa itong gera dito sa gitnang silangan between Israel, Lebanon and Iran? Ano pong epekto nito sa ordinaryong Pilipino? Ito ho ang kasi ilang kababayan natin hindi naman tayo epektahan, napakalayo. Pero what is the direct effect of this war doon sa ordinaryong Pilipino, Sir Del Castillo? Kong Erwin, number one po, ang immediate effect po niyan, yung posibleng presyo ng langis sa world market. No? Opo. Ito po ay immediately naka-apekto po. No? Medyo tumaas sa global market, pero it's still way below dun sa $122 before, no? Nung Opo. nag-umpisa yung sa Ukraine. Oho. Ito po ay makikita po siguro natin in the coming week. Ito po ang immediate effect nila. No? Pangalawa po, siguro makikita natin yung trade disruption. Madami na naman po iiwas sa Middle East. So yung mga transaction natin sa Middle East, transaction ng mga ibang bansa para sa mga finished materials, raw materials will eventually affect the global economy. No? So basically po, inflation. Yun po ang tama sa ating mga ordinaryong kababayan. No? Oho. Doon sa ibang Yung mga kababayan natin na siguro Prof, yung mga may mga kaanak ng mga OFW, di ba ba, ng mga OFW sa Israel, may nagsisiuwian na, yung mga may mga kaanak diyan sa Lebanon di ba ilang linggo na pinapauwi. So makaka-apekto yun sa income ng family, Prof. Tama po. OFWs nga po ang susunod na talagang maapektuhan. Lalo na po ang OFW remittance sa Middle East ay isa ho sa malaki na contribution dito sa ating ekonomiya. No? Pero So talaga pong medyo malaki po ang tama. Pero Prof, do you think may Yes, mga lumala. may nagsasabi ng mga economists din na tulad ninyo na if this will continue at pag lumawak pa ang gera, hindi lang Lebanon, Iran ang mga kalaban, kundi sasali na rin ang ibang mga bansa, like wag naman sana Saudi Arabia, di ba? Qatar, etc., Dubai, Iraq. Iraq, magkakaroon ng recession or paghihirap, world recession, ika nga, is it a possibility? There's a big possibility na pupunta tayo doon, lahat maghihirap, hindi lang yung ordinaryong mahirap na Pilipino, pati mayayaman mahirap because wala nang magninegosyo. Professor, what is your assessment? Opo, tama po. Pag nagkaroon po talaga ng malawakang gera na talagang malala, katulad na bagay, ay talaga po ang epekto na to ay hindi lang sa Pilipinas. Buong mundo po ito. No? Ito po ay mas masakit pa po compared to what happened during the pandemic. Ayun. Okay. Professor Astro del Castillo, renowned economist. Maraming salamat, sir, for joining us this morning. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo, Prof. Kong Erwin, Aljo, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Samantala, bayan, kambyo naman tayo sa Department of Migrant Workers. Nasa linya po si Undersecretary Bernard Olalia. Magandang umaga po, Yusek Bernard Olalia. This is Erwin Tulfo and Aljo. Live po tayo sa Punto Asentado Reload. Good morning, sir. Good morning po, Kong Erwin. At magandang umaga rin po sa mga nanonood at nakikinig sa inyong programa. Morning po. Kasama rin po natin Apo. si Aljo Bendijo ngayon. Good morning po. Sir,
nagmo-monitor kayo, I'm sure. I heard na nakatutok po kayo ngayon sa mga kababayan natin na OFW sa mga pangyayari dyan sa Middle East, sa Israel, Lebanon, kasi meron po tayo mga OFW sa Israel. Meron din naman tayo sa Lebanon, which inumpisa na nga ninyong inuuwi unti-unti. So, patuloy po ang monitoring ninyo. Ready naman po ba, sir? Paano kung lalong lumawak pa ang digmaan na ito? Do we have, the logistics, the resources to bring them back home safely kung sakasakaling lumawak ang gyera, hindi lang just dalawang bansa, pati mga iba, wag naman sana mga Qatar, mga Dubai, Saudi. We have enough logistics, sir, to bring them home? Ako, Kong Erwin, tama po kayo, no? Kinakailangan maging handa po tayo kung sakali mang lumawak talaga yung kaguluhan na ito sa Middle East. Ano po? Araw-araw po tayong nakikipagpulong sa ating mga labor attaché sa mga nabanggit po yung lugar sa Israel at Lebanon at yung pong mga MW offices po natin doon ay aktibong-aktibo. In fact po, ino-augment pa po natin yung mga teams natin doon at ang instruction po natin mula po sa aming secretary, sa ating mahal na Pangulo, ay dagdagan yung mga tao at pati po yung shelters po natin, dinadagdagan po natin. Ano? Sa ngayon, ang ating shelters po sa Lebanon ay 4 na mula sa 1. No? At ang kapasidad po noon ay daan-daan at tama po kayo, isa yon sa titignan po natin. Pangalawa, siyempre yung seguridad po ng mga kababayan po natin, no? Kung paano sila ililikas ng tahimik at wala pong hindi magandang mangyari sa kanila. At pangatlo po, yung evacuation route na gagamitin, kung pwede ang paliparan pa, andyan po yung mga flights po natin. May mga nakasalang na po tayong commercial flights at tinitignan din po natin ang chartered flights. No? Pati po yung sea route at saka yung land route ay napag-aralan na po natin yan at kasama po yan sa contingency plan, sir. Yung chartered flight, sir, natuloy ba? Meron na pong nakakasa, sir. No? I-announce po ng aming mahal na secretary at na aming mahal na Pangulo, ng ating mahal na Pangulo, yung pong petsa. Opo. Ano ba, ilang target po natin mapauwi ng mga kababayan natin dyan sa Lebanon? Opo, sa ngayon po, handa na po tayo doon sa mahigit 111. No? May nakaantabay pa pong mahigit 150 na hinahanapan po natin ang tinatawag na exit permits mula po sa immigration ng Lebanese government. Alam niyo po kasi sarado ang lahat ng opisina sa Lebanon at tayo po ay nakikipag-usap sa pamamagitan po ng ating labor attaché na bigyan sila ng exit permit para po mailikas yung mahigit 200 kung sakasakali po. Okay. Yusek Bernard Olalia, Department of Migrant Workers. Maraming salamat, sir. Magandang umaga. Mabuhay po ang DMW. Maraming salamat Thank you. po, Kong. Salamat po sa pagtulong sa mga OFWs po natin, Kong. Always po, always. Thank you po. Good morning.